ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Masugo. O, di ba? Una niya nga pinangaralan. Ito, mga to. Okay. In this place, teka, the barrio of Punta Santa Ana lies at the confluence of the Pasig and San Juan rivers. In this place, Brother Felix Y. Manalo began fulfilling the prophecies of God about his last messenger who will emerge in the far east at the time called ends of the earth. He first introduced the church to the workers of Atlantic Gulf and Pacific Company, AGNP, and the first fruits of his preaching were baptized at the Pasig River in late 1913. See? Hindi naman pala siya lumitaw nung wakas ng lupa noong 1914 na mga wakas ng lupa. Bago pa magwakas ng lupa, bago pa yung mga wakas ng lupa, 1913 pa, nag-umpisa na siya. Paano ngayon sabihin fulfilling the prophecy? Misfulfillment yan. Brother Joseph. Tama po kayo. Hindi, kasi sabi nila, yung 1914 daw ang umpisa ng mga wakas ng lupa. Ba't 1930 siya nangaral? Di pa siya nakatiis na inintay na lang sana niya, konti na lang. Kaya nga na-record na inamin nila sa Pasugong, hindi 1940 nag-umpisa, para patunayan sa taong bayan na talagang hindi totoo yung kanilang interpretasyon doon sa hula. Na 1914, mga wakas ng lupa, doon nag-umpisa gera, doon din naman nag-umpisa si Manalo, hindi. Nauna si Mr. Manalo, gigil na siya noong 1910 sa pangangaral. 1914 pa siya dapat lumitaw. Kung totoo, ang paliwanag nila, Brother Joseph. Diba? Opo, Brother Eli. Diba? Ganun yun. Ngayon, let us go into reality. Kasi alam mo, may mga hallucinations, Brother Joseph, ang mga pastore. Pero, let us go into reality. Basahin natin, sino ba talaga tinutukoy ng hula rito sa 9? 41:9 na ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at aking sinabi, ikaw ay aking lingkod. Ikaw ay aking lingkod, aking pinili at hindi kita itinakwil. Tuloy, huwag ka matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag ka manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo. Aking tutulungan ka. Oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Sa 11, narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. 12. Iyong hahanapin sila at hindi mo masusumpungan. Sa makatwid bagay silang nakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at kaya ng bagay na wala. Yan. Sino yan? Si Mr. Manalo ba yan? Mabuti, alam mo, Brother Josel, umpisahan natin ang basa, i-consider natin ang konteksto. Ang kausap diyan kasi, alam mo kung sino, Brother Josel? Sino po ba, Brother Ed? Itaas mo, 9 natin inumpisahan 9 nila kung dalihin yan, umpisahan mo sa 8. Ito po ang sabi naman sa talatang 8. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob, na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Kita mo, yan pala yan, yung kausap dyan sa 9. Ikaw, Israel,
lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, binhi ni Abraham na aking kaibigan. Opo. Na ang sabi, ikaw, Na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. yung ikaw dyan, yun din ang ikaw sa 8. Opo. Patunayan nga nilang iba yung ikaw sa 8 kaysa sa ikaw sa 9. Isa lang naman ang nagsasalita at iisa rin naman ang kausap. Opo. Yan pala'y nasa 8. Balik mo nga ang 8. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob, na siyang aking pinili. O, di ba? Pinili yan eh. Opo. Ayun din ang nasa ano eh. Na 9, pinili kita at hindi kita itinakwil. Opo. O, aking pinili. O, di, yung sinasabing ikaw dyan, sa 9, yan din ang ikaw ng 8 dahil pinili nga yan eh. Opo. Sino yan? Ikaw na... Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, lingkod ko. Jacob, na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Sino ba yung Israel at Jacob na pinili ng Diyos, na binhi ni Abraham na kaibigan ng Diyos? Sino ba yan? Doon sa height of the fulfillment of that prophecy, sino ba yan na pinili ng Diyos? Na hinawakan ng Diyos, pinalakas ng Diyos? Sino yan? Brother Joseph, pakinggan nyo sa isang talata, yung binhi ni Abraham, basahin natin. Sabi po sa Galacia, sa 3:6, ito po ang binhi ni Abraham na tinutukoy. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Sino yung binhi ni Abraham na kaibigan ng Diyos, Brother Jos, na Eli? Ayon po dito si Kristo po, Brother Eli. Oo, ilapat nga natin kay Kristo yan, kapatid na Joseph, kapatid na Willie, kapatid na Danny. Opo. Basahin nga uli natin yung 41:8 hanggang 9 at ilagay natin sa ating isip na ang kausap dyan ay ang ating Panginoon Kristo na binhi ni Abraham na kaibigan ng Diyos. Basa. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob, na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw, na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Kita mo, ilagay mo sa reality kundi nga si Kristo yan. Apo. Bakit? Paano? Siya'y galing dun sa mga wakas ng lupa. Ibig sabihin, sa merong tabi ng dagat. Di ba? At sa sulok niyaon. Di ba? Opo. Sa kanila, hindi pwedeng sabihin yung mga wakas ng lupa dahil wala naman ikang wakas ng lupa dahil bilog. Apo. Ang mundo raw ay bilog. Sino nagsabi sa yung walang wakas ng lupa? Di, ang wakas ng lupa ay yung umpisa ng dagat. Apo. Hindi ba kapatid na Joseph? Opo. Saan ba nanggaling si Kristo? Nung tawagin siya, hindi ba sa mga wakas ng lupa? Ha? Sa malapit sa dagat? Hindi ba gano'n? Kapatid na Joseph? Tuloy natin yung sinasabi. Ikaw, na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. At mo, huwag kang matakot dahil sumasayo ako. Apo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako iyong Diyos. Si Kristo yan Kaya si Kristo walang takot Kasi kasama niya ang Diyos, Brother Joseph, Brother Willie, di ba? Apo. Si Mr. Manalo natakot sa hapon Paano natupad sa kanya yan? Bakit niyo po nasabi yun, Brother Eli? Aba, hindi ba iniwan niya yung pagkatagapamahala niya dahil gusto ng Hapones si Protencio Vasquez? O isipin mo kung di totoo yung sinasabi ko. Paano natupad sa kanya? Natakot siya ng Hapon. Ito, huwag kang matakot, sabi ng Diyos. Sumunod dito dahil kahit ba ito'y hula, dapat i-fulfill niya yung hula. Huwag kang matakot, ako'y sumasayo, sabi ng Diyos. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Anong gagawin? Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka.
Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Di ba si Kristo ang inalalayan ng Diyos ng kanang kamay ng kanyang katwiran, di ba? Nga po. 11. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan sa makatwid bagay. Silang nakikipaglaban sa iyo, silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala. Di ba si Kristo na kinatutuparan niya, ano? Opo. Nagsisipanaw lahat ng mga lumalaban sa kanya mula pa nung 100 taon, unang 100 taon, Brother Joseph. Ituloy natin sa 13. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Tuloy. Huwag kang matakot, ikaw na uod na Hakob. Kita mo? Hindi ang kausap talaga dyan ang Kristo. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Mga kaaway mo, huwag kang matakot dyan. Magsisipanaw yan, parang bagay na wala. Tutulungan kita, huwag kang matakot, ikaw na uod na Hakob. O si Kristo nga ba yung uod na yan? Na tinatawag na Israel, na pinili ng Diyos? O tinan natin sa Biblia kung ano kahulugan dyan, kung sino yung kausap na yan na uod na Hakob. Ito po ang sabi po sa Aklat ng Awit, sa 22 at 6. Ito po ang nakasulat. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Yes, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ayan, niligid ako ng mga aso, kinulong ng pulutong ng manggagawa ng masama. Binutasan ng kamay at paa. Tapos ano pa? 18, hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran. Hindi ba si Kristo yan? Opo. Binutasan ng paa at kamay, siya yung uod na Hakob. Siya yung kausap dun sa Isaias 41. Opo. Ikaw. Tapos, nauud na Hakob, ikaw na lingkod na Israel na aking pinili, ikaw na aking lingkod, tutulungan kita, huwag ka matakot, ikaw na uod na Hakob. Sabi. Opo. Palalakasin kita. Bakit? Kasi parang ang uod lang sa tingin ng tao Binutasan ng paa at kamay. Si Manalo ba yan? Tingnan mo man ang kamay ni Manalo, walang butas di ba? Iring uod na ako, binutasan ng paa at kamay. Opo. Si Kristo ito, hinapak nila aking kasuotan. Meron bang natala sa istorya kahit kailang hinapak ang kasuotan ni Manalo? No. Who would dare? Sino man mamangangahas na hapakin ang kasuotan ni Manalo? Takot lang ng mga tao. Lalo na ako, takot ko lang. Di ba? Yan na yung katuparan yan, yung kausap sa Isaias 41. Umpisahan mo pa sa 1 hanggang tuloy-tuloy mo Si Kristo ang buong sinasabi ng buong kapitulo 41 na yan, Brother Joseph. Opo. Nauud na ako, binhi ni Abraham na aking kaibigan. Hindi kahit kapirasot, kahit sa guni-guni ni Isaias, wala siyang guni-guni. Yan si Manalo. Guni-guni lang ng mga iglesia ni Manalo. Yan ang sinasabi natin. Di ba? Yan, malilinaw yung mga punto na yan. Pero bahagi pa rin po, Brother Eli, ng kanilang sinasabi na pagiging huling sugo ni Ginoong Manalo. Ito pong sinasabi nila sa kanilang pasugo 1956. Pag sinabi daw pong huli, wala na daw pong kasunod. Oo. Which is right. If you are in your right senses. 1956 kasi, buhay pa si Mr. Manalo. Hindi nila sukat akalain na mamamatay si Mr. Manalo at tapos matagal pa hindi pa maghuhukom. Kaya nila sinabing huling sugo. Basta ilagay nga natin sa ating screen. Yan. Sige, sa ating screen, pasugo 1956, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Yung kanilang claim na pagka sinabing huli na, wala na pong kasunod. Pakita natin. Si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo
gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala ng iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Kita mo na, kasi tiwala silang si Mr. Manalo, hindi mamamatay at maghuhukom na nabuko. Yan. Nabuko sila dyan. Kasi wala na raw iba pang sugong darating yung pala naman mauunang matapos si Mr. Manalo kaysa sa sanlibutan. Paano ngayon na nangyari? Di nabuko, kapatid na Jose. Opo, at napilitan sila ngayon na kumuha ng kahalili doon sa pumanaw nilang kinikilalang sugo. At ito nga po yung si Ginoong Eranio Manalo. Ang problema ngayon ano ang papel ni Ginoong Eranio Manalo? Anong papel? Kahit papel di hapon, hindi na pwede. Opo. Kahit papel di liha, hindi na pwede. Huling sugo na nga yun. Ano pang papel lang? Kahit naman grade 1 ang tanongin mo, pag sinabing huli, wala nang kasunod Ayun ang sinabi nila, wala na raw kasunod Opo. Kaya daw huli, dahil siya na lang ang huling-huling mangangaral at pagkatapos doon, maghuhukom na. Kaso mamamatay pala siya, hindi pa naghuhukom. O yun. Kaya dyan nabubuko ang aral nila, Brother Joseph. Yan, paano ngayon yan? At hindi nyo naman pwedeng pangatwiranan ngayon na yung pagiging sugo ng inyong kinikilalang leader ngayon na si Ginoong Eranio Manalo ay sugo lang na namamahala. May mga aral silang itinuturo, hindi itinuro ni Ginoong Felix Manalo. At marami siya. Oo naman, pati nga yung paggamit ng lamsa version Opo, Brother Hindi man Eli. ginamit ni Mr. Manalo yun di ba? Yun ang ibig sabihin. Kaya pag-uusap sa aral, hindi papasa yung aral nila na yan, Brother Joseph. Okay na? Umiba naman tayo kasi baka magalit na naman si Mang Alala ko si Mr. Sarabia. Mr. Sarabia Pero okay lang naman Mr. Sarabia, pagtiyagaan nyo na lang muna. Sereno po ito sige. Pero ako, kapatid na Joseph, kung ako yung anak, hindi ko tatanggapin yung katungkulan. Bakit naman? Sinabi na ang susunod sa kanya hindi sugo Kaya, para ko na rin inamin na ako'y nandirito at mangangaral kung tatanggapin ko yan, pero hindi ako sugo. Kaya lang, napasugo na, Brandani, nandyan Hindi na pwede, andyan kailangan may lumitaw na kahalili Anyway, sige po, yan malinaw na para sa ating mga taga-subaybay, pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagsusuri. Sa susunod, susuriin pa rin natin ang iba-ibang mga aral pa nila. At abayanan nyo yan, Wednesdays dito po sa ating pagtatanghal. Samantala, wag po kayong aalis, Biblically Speaking is up next. Sige, roll tayo. Isa pa po, sa nais nating liwanagin din, huwag sanang isipin ng sino man, lalo na doon sa grupo ni Mr. Soriano, na sumasang-ayon tayo na sila o ginamit nila yung pong pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sumasang-ayon na tayo, sila kaanib nga doon sa Iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Alam, hindi raw sila sumasang-ayon na tayo kaanib sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Natural. Sasang-ayunan mo ba yun? Ito, kaaway kita. Di ba? Wala namang kaaway maliban si Raulo, sasang-ayon sa kaaway. Opo. Di ba? Di ba? Ganun lang naman yun At kaya nga kayo pumunta rito sa Channel 21 para nyo kami guluhin, di ba? Opo. Para kayo mag-wage ng paninira laban sa amin as you usually do. Tama ba? Natural, hindi kayo sasang-ayon doon. Siyempre, wala naman logic yung tayo wala naman logic yung sang-ayunan nyo kami, no? Ang logical talaga ay gigirahin nyo kami. Kontrahin niya. Kontrahin nyo kami. Yun ang gagawin nyo talaga. Kasakdalang ultimong yung iglesia po ng Diyos na nasa Biblia ay Pilipiti. Napansin ko lamang po doon ay hindi daw sila tutol doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Kaya lang naman daw tinatawag, ito kay hindi iba. Hindi iba itong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Iglesia ni Kristo na nasa Biblia. Kaya lang daw tinatawag na Iglesia ng Diyos para madistingging hindi Iglesia ng Diyos-Diyusan. Ano bang lumalabas, mayroong Iglesia ng Diyos-Diyusan? Para lang daw magkaroon ng ganon. Ay, ang totoo siguro nito, kabularan, kaya talagang ang nakalagay dyan ay Iglesia ng Diyos para malaman na yan ay sa Diyos at hindi sa tao. Nakagaya ng paniniwala ng Iglesia ni Kristo na sabi niya ang may-ari ay si Kristo pero isang tao. Kaya nakalagay Iglesia ng Diyos. Pinakikita yung namumusisyon. Who owns the church? And it is God who owns the church. Opo, yun Diyos. At yun ang siyang nagtayo ng lahat ng bagay. In fact, pati si Kristo, kanya rin eh. Kaya para sabihin mo, opisyal na pangalan Iglesia ni Kristo, that is a wrong analysis. Kasi mismong ang Kristo ay sa Diyos pa rin. Opo. Sinasabi yan sa Lucas, kapatid na Willie, pakibasa. Yan po'y nasa Lucas sa 9 at 20. At sinabi niya sa kanila, tatapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako. At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Ayun, sino ba ako? Sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo ng Diyos. Therefore, thou art the Christ of God. Kaya pati si Kristo sa Diyos pa rin eh. Kaya para sabihin nila ang opisyal na pangalan ng Iglesia ni Kristo, maling analysis. Ang talagang opisyal na pangalan, yung opisyal na talagang may-ari. At ang may-ari ng lahat ng bagay ang Diyos. Pakinggan nyo sa unang Kronika 29:11 hanggang 13. Basa, kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi sa unang Kronika sa 29 at 11. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Liwanag, lahat ng nasa lupa, lahat ng nasa langit, iyo. O, kita mo na? Kaya nga, lahat ng bagay sa Diyos eh. Pati Iglesia sa Diyos. Kaya opisyal na pangalan, Iglesia ng Diyos. At payag po si Kabularan ng Brother Eli. Sinabi niya, ayun na naman po may niya eh. tunay na Iglesia ang tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yung nasa Biblia. Ibig sabihin, yung Iglesia ni Kristo, hindi tunay yun. Dahil ang tunay yung Iglesia ng Diyos kay Kristo. Yun ang inaamin niya. At ang isang katakataka naman dito kay Kabularan, amin ka ng amin na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay totoo. Bakit naman tutol ka ng tutol sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na doon naman kami umanib? Para bang ang tinatanggap ni Kabularan ay kanyang tinututulan? Ang masakit dyan, wala ka pang sinasabit, wala ka pang nababasa sa Biblia na Iglesia ni Kristo nga ang tunay. Kundi mismo umaamin ka, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tunay na sa Biblia. Tuloy natin, kapatid na Uniplural galing kay Herbert Armstrong. Sa makatwid, hindi lamang yung doktrina. Hindi lang yung doktrina. Hinihiram, kapatid na. Bali ba, kung manghiram yan, ayaw nang magsauli. At pinalilitaw siyang orina. Oo. Sabi, isipin po ninyo yan, mga magulang at mga kaibigan. Pero kapatid, yung matagal na yun kapatid na Joseph, siguro mga 10 years ago. Opo, matagal na po yan. Nung sabihin ko yung uniplural sa yung Elohim, Kasi yung Elohim, isang singular form, pero ang nasa loob ay plural. Parang yung salitang family na singular. Pero hindi po pwedeng sabihin isa lang ang nasa loob ng salitang family. Marami. Yun parang banda.
Hindi pwedeng sabihin yung banda, saxophone lang, banda na. Parang sila na, ang army raw, isang tao. Ano? At natatandaan ko lang po yan, Brother Eli. Diyan sa salitang yan, akala nila'y napuntusan kayo. Wala ikang uniplural. Wala raw Pinagtatawanan uniplural. kayo ngayon. Pinagtatawanan ako na walang uniplural. Wala daw ganon. Ngayon, sabi nila, nabasa ko sa library ko. Ang totoo, hindi doon sa libro na yung nabasa yun. Kung halimbawa man, yung libro na siya rin ang gumawa, pero hindi yung libro na yun. Dahil wala ako nun. Natitiyak kung wala ako nung librong yun. Pinaparata. Sila, halatang sila ang namumulot Tanong mo sa bakit? Lahat ng libro meron sila. Pati yung wala ako meron sila. Oo nga. Ngayon, sila ang namumulot. At saka nga, hindi naman po, kapansin-pansin naman yun kung saan sila po pwedeng gumamit, kahit ano pang aklat yun, ginagamit nila, basta mapatunayan lang yung aprobado na ng nakikinig yun na any book they will use, even if it is printed in hell and authored by Satan, basta pabor sa kanila gagamitin nila yun. Nakasulat naman yun sa kanilang pasugo ang Iglesia Katolika raw at ang Iglesia Protestante sa demonyo. Nung magsalin ng Biblia ang mga sa demonyong sabi nila na Katoliko at Protestante, paboritin nilang gamitin ngayon yung Biblia ang magandang balita. Yun ang ibig natin sabihin. Ngayon, yung uniplural, para bang pinatutulog nila na pinulot ko yun kay Armstrong. Ang tanong sa kanila ganito, kaya ba nilang patunayan si Armstrong lang ang may terminong uniplural? Opo. Kaya ba nilang patunayan yun? O di patunayan nyo na si Armstrong lang ang mayroon ng salitang uniplural. At patunayan naman ni Ramil, na ikaw ang nagbasa niyan, Ramil, mas patunayan mo naman na mas magaling ka pa sa wikang Ingles kay Armstrong. Tinututulan nyo kasi yung hindi naman siguro, di ako papayag na mas magaling pa sa kanya. Bakit naman yun lang pagbasa niya na English, uniplural. Nung araw kasi Up and down. Ba yun nga po. Left and right. Second floor. Yun, ganun yun. Kaya ang natutuwa ako po nito, ngayon hindi natututulan ni Kabularan niyang uniplural kasi nung araw wala sila sigurong ma-research na uniplural na word. Pinagtatawanan si kapatid na Eli. Hindi naman tumututol na kapatid na Dani. Ang ipinararatang na lang ngayon, si Brother Eli daw, namumulot. Kasi ito raw. Pero nanghiram ay ang masama, hindi raw isole. Pero nung araw, wala raw uniplural. Opo, wala daw yung word. Ngayon, nakabasa sila siguro, may isang nag-aral naman sa kanila, hindi Kabularan, makakahiyayang sinasabi mo, may uniplural o andito sa aklat ni Armstrong. Kaya ngayon, ang binibira naman yung kay Armstrong na doon daw kinuha ni kapatid na Eli. Wala nga si Brother Eli niyang aklat na yan. Buti pa nga siya, meron. Ang katunayan, siguro mga 1 linggo pa lang ako meron yung mga aklat ni Armstrong. Dahil nung manawagan tayo, baka meron tayong mga kababayan na may mapakita natin yung kanilang daya. 1934 pa raw di umano yung kanilang binabasa. Yung pala 1985 pala yun. Di ba? Nung manawagan ako, nagdatingan yung mga aklat mula sa mga kapatid na dating miyembro ni Armstrong at saka yung pumunta rito sa studio na mga bisita. Binigyan tayo nun. Yung Mystery of the Ages. Yun ang ating masasabi. Ayun, tuloy natin, kapatid na Mel. Wadagi sa lahat, kayo na mga nanonood sa pagkakataong ito, hindi ko namin sinisira si Mr. Soriano, walang dahilan at wala na tayong sisirain sa tao yun Nais ko po ipapansin pa. Iniiba niya lang pong hindi raw nila sinisiraan dahil wala na raw sisirain. Yabang mo naman, Kabularan. Kung di kaya baka pinagsasabi mo na yan? Opo. Sinisiraan mo nga kami. Yun nga ho di ba? Ano ba ang ibig sabihin mong kami mga lata ng bago? Dalawa si Brother Dan at saka lata ng bago ang nawalan laman. Sabi ako raw, baliktad ang isip ko. Hindi ba papaninira sa iyo yung sinasabi mo? Pwede mo bang makuha dyan yung baliktad daw ang isip ko? Tapos hindi raw ako masyado nag-iisip. Dahil daw ang isip ko raw, kumbaga sa surplus, pag-aagawan. Bakit daw? Dahil daw hindi masyadong gamit.
slightly used lang daw ang isip ko. Pero sumagot naman yung kasama niya, totally damaged daw. Yan hindi naninira yung mga ganyan, ano? Matindi ring magpatutsada itong mga walang yan. Hindi lagay na yun, hindi pa sila naninira, no? Nasabihin mo yung isip ng kapwa mo is slightly used pero totally damaged. Hindi pa sila naninira, no? Alam mo naman, di naman maniniwala sa'yo, kababayan eh. At totoo, Kabularan, magprograma tayo. Tumingin ka sa survey kung sino mas maraming nakikinig sa'yo o sa akin. Ayun. Po yan. Kung gusto mo, tignan natin ang survey. Ha? Yung programa nyo sa lahat ng istasyon pinagsasalita nyo, kung ano ang rating nyo, at kung ano ang rating ng ang dating daan. Kaya nga pumunta ka rito eh. Dahil nakita mo ang rating nito para mapanood ka rin. Diba? Kaya ka sumunod dito eh. Ngayon, sasabihin mo, wala na raw sisirain sa akin, ano? Wala sisirain dahil, ibig niya patunugin nun eh, sira na ako. Bakit nasira nyo na ba ako? Matagal na kayo naninira eh. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Ba't ko sinasabi ito? Para kung ako man ay mamamatay na sa mundo, mawawala na ako, alam ko, meron silang mga demolition job against me. Dahil lahat ng istasyon, hanggang Bisaya at Mindanao, ay kanilang sinisira tayo, kapatid na malay ko kung ano pa mga scheme nila. Di ba narinig mo yung dati nilang miyembro? Pagkaraw taga Sanlibutan, wipe out your enemies. Meron palang ganun sila, no? Sa atin love your enemies. Sa kanila raw, hindi ganun eh. Ngayon, ganito. Whether it is true or not, hindi tayo naghumahatol, ano? Ang masasabi ko lang, yung kanyang kaimbabaw na sinasabing hindi niya raw tayo sinisiraan, yung pala, nagsasalita na siya ng ganun, hindi pa pala paninira sa kanya yun. Ay, paano nga? Matindi katarantaduhan itong magkakabarsada. Mas mahigit pa ron yung paninira. Sabihin mo ang kapwa mo ang isip is slightly used at totally damaged. Hindi pa paninira yun. Palagay ko naman kung isip mo't isip ko pagkukumparahin, makikita ng mga tao kung sino talaga ang slightly used at totally damaged. Oo nga po. Di ba, no? Ako kasi marunong pa ako ng logic, siya hindi na eh. Bakit po? Alam mo, ang isip na normal, marunong ng logic. Halimbawa po. Halimbawa, sinabi ni Singson, binigyan daw niya ng 30 million si ganon. Saan inilagay? Sa isang clutch bag? Hindi kasi 30 million doon. Maliban na lang kung 30 million in dollars. Napakasya yun. Mga ganung, 30 million worth ng pesos in dollars. Mga ganung simple po na analogy. Alin? Or in check, maaari sa bulsa kumasya yon. Pero in cash kahit and in peso, knowing that the highest denomination in Philippine money is 1,000 peso. Ang isang 100,000 ganyan eh. Ang 10 nun 1 milyon. 10 nun mga ganyang kakapal yung 1 milyon eh. 30 nun, kakasya ba sa clutch bag yun? Logically speaking, hindi kakasya yun. Diba? Simpleng halimbawa. Ay, ibig sabihin ko, nagagamit ko pa naman yung logic ko. Meron pa rin akong common sense. Diba? Siya wala na eh. Opo, dahil biro mo naman. Dahil desperado na siya, kahit hindi natin sinasabi niya. Pero hindi pa siya naninira nung lagay na yan. Nelly, akala ko po, buhok lang ang wala eh. Pati pala common sense, wala na rin. Mahirap yan, ha? Kasi pag nawala na ang logic mo, talaga magsasanta sa'yo na ka ng umaga. Hindi. Talaga, hindi lang logic, sense of, pati senses na wala na. Ang sense of time, sabihin pa naman, hindi naman ako mo ginagamitan ng evening, morning, may kinalaman sa panahon. Ang ginamit kagaya ka ng evening dress. Kagaya ka ng morning glory. Kabasa-basa ko sa dictionary, lahat pala nung ginamit niya may kinalaman sa panahon. Ang morning glory, kaya pala tinawag na morning glory, it's a plant. It's a kind of plant which flowers closes at evening. Meaning, nagbubloom siya ng umaga. Kaya tawag sa kanya ay morning glory. Yun naman palang evening dress, isang dress na ginagamit sa gabi. Yun ang sabi ng dictionary, ano? Pero siya, hindi niya na alam yun. Kaya nga, wala nang logic eh. Pero hindi pa siya naninira noon. Nasabihin niya, tiwarik daw ang utak natin. At
ang atin daw tayo raw Slightly used slightly daw tayo. totally damaged brain, ano? Eh, yung kalagayan na yun, kung totoo kabularan na wala nang sisirain, bakit naman yung mga taong galing sa'yo ng halos habang buhay nang ginugol yung kanilang buhay sa Iglesia ni Cristo, ba't dito naman ang pupunta? Saka hindi, kung wala nang sisirain, logically speaking, ba't tayo nagpuprograma pa? Bakit pa? Ako araw-araw ang paksa nyo. Hindi mo naman maikakailayan Ang tamang daan ng pag-atake kay Soriano. Dapat na pamagat ng programa. Wala naman kayong programang hindi ako inatake nyo. Wala naman pala ako sisirain sa akin. Ba't sira ka pa ng sira? Sira na pala. Opo. Di illogical ka. Hindi kaya, Brad Eli, ang nangyayari, kaya ganun dahil sila ang nasisira. Maaari. Oo. Naghihilamos sa Hindi na sila ang kabularan. nasisira. Hindi yung kanilang... Matagal na sila sira. Nagpipilit mag-repair si Kabula. Kagaya nun, tinan mo kapatid na Josel, ha? Ano? Yung nung sumagot si Brother Eli tungkol dun sa Iglesia ng Diyos, between sa Iglesia ni Cristo, naghihilamos siya, pinaplansya niya. Yun ikang tinutukoy ko yung sululumboy. Wala ka naman lulumboy na usapan tayo noong nakaraang broadcast. Ang tinututulan mo mismo nga yung Iglesia ng Diyos binira mo ngayon para lang maplansya, ay ang ang tutuloy. Dilagyan ng lulumboy. Opo, yung lulumboy. Halatang-halata, dinagdagan niya na lang. Hindi mo na maibabalik yung kabularan. Nasabi No niya amount na of reasoning will correct your wrong. Oo, nahalata na yun, naka-record na yan. Ano? Opo. Nung ina-attack sila ng pare, lalo silang dumadami. Ngayon, nung ina-attack natin sila, dahil sa kanilang maling aral, nababawasan sila. Kaya galit na galit. Although, ang Nararamdaman mo rin naman yung nararamdaman. Although ang sinasabi nila si Soriano hindi naman dapat pansinin. Di pa, bakit nilagyan nyo ng programa sa Soriano Laman? Sa Channel 13, sa Channel 9, sa Channel 2. Lahat ng programa nila ngayon, ako inaatake. Sa kanilang mga istasyon ng radyo, 3 yata. At sa kanilang television station, sa Net 25. Ako hindi dapat pansin. Pansin na pansin nga Yung iba ASP, kulang sa pansin. Ako na, SSP na. Ano yun? Sobra sa pansin. Masyado siyang manghamak sa kapwa-tao. Ang totoo, pati ba naman yung simile raw natin sinabi ko simile. Yung bang pagtutulad, di ba yung simile pagtutulad? Parang yung inahing manok, si Kristo. Tinan mo kagagamit ng simile, hindi naintindihan. Sabi ba naman, ba't ko raw pinagtutulad yung manok at si Kristo, inahin, babae raw yung inahin, si Kristo raw lalaki. Kung di ba naman ito, hindi talaga ginagamit ang isip. Bakit? Hindi naman ako nagtulad No. Si Kristo nagtulad sa kanyang sarili doon sa inahing manok. Pinagbintangan na naman kayo. Pinaratang naman sa inyo. Pinaratang na naman sa akin. Hanapin mo nga yun. Sino mo sa akin ipinaparatang? Samantalang si Kristo nagtulad sa kanyang sarili sa inahing manok. At parang pinatutunog pang hindi natin naintindihan yung salitang simile. Opo. Hindi bale, mapuntusan mo man kami halimbawa, no? Sabagay, wala namang puntos dahil nga babalik sa kanya mapuntusan mo man kami sa simile, sinikduk sa metapora, sa parabola. Pero ang aral hindi mo naman kayang puntusan Ang katunayan saan ka nagpupunta sa seminaryo. sa history. Kay Armstrong. Pati yung kay Armstrong sinisisi sa amin. Di ba? Kay Mary Baker Eddy. Wala naman akong kamalay-malay doon sa doktrina nung si Mary Baker Eddy. Yung sinasabi nilang libro na yun. Wala rin ako ng libro na yun. Para bang ganito. Pagka yung aral mo nakatulad ng ibang iglesia, kinopya mo. Automatic na yun. Sila, marami silang aral katulad ng Sabadista. At hindi katakatakang nangopya sila dahil si Mr. Manalo, dating Sabadista. Pala yun. At natiwalag lang. Alam mo kung ba't Bakit natiwalag si natiwalag? Manalo sa Sabadista? Bakit mo natiwalag? Sa isang araw, pakikita ko circular. Sige, abangan nila yan. Ganito lang. Sa bagay, kahit ako mapatay, makikita pa rin nila yun. Ganito yan. Ang aking masasabi, yung sinasabi nila na ang Papa raw sa Roma, 666. Opo. Sa Sabadista nila napulot yun sila nanggaya rin ng aral. Di ba? Opo. Yung kanilang paniniwala nung araw na meron akong compilation nun Wala ba dyan? Di mo ba dala? Bale, sa susunod, pag isa-isahin natin yan, napagpupulot ni Mr. Manalong aral sa iba-ibang iglesia ang kanyang pinuntahan. Kasi siya ay naging miyembro ng Sabadista. Christian Alliance, naging miyembro siya.
naging miyembro rin siya ng Presbyteriana yata. Asan ba yung kasaysayan niya? Doon sa 100 years? Ito po ang mga pinanggalingang iglesia ni Mr. Manalo at kapansin-pansin na may mga aral siyang nakuha dito sa mga iglesia na kanyang pinanggalingan. Ito po. Shortly after his return to Manila, Felix Manalo continued his Bible studies at the Presbyterian Ellenwood Bible Training School, which had better facilities than the Methodist Seminary. He went to board with a Presbyterian couple, Esteban Aquino and Rita Baki, who lived on the corner of Tabitarte in Malate. He became very much attached to the childless couple who joined the different religious sects with which he subsequently became affiliated. Ikaw na nga. Ito. Sa banda rin. Tuloy po natin. He became very much attached with the childless couple who joined the different religious sects with which he subsequently became affiliated. Esteban Aquino died in the Methodist Church, but Rita Baki lived long enough to join the Iglesia ni Cristo. After 3.5 years of study with the Presbyterians, Manalo discovered the Christian and Missionary Alliance, known as the Disciples of Christ in America, and their unique practice of baptism by immersion. This, he believed, was more faithful to the Bible's teachings than... Yung paniniwala niya na ang bautismo ay palubog. Napulot yun ni Mr. Manalo kanino? Sabi? Presbyterian sa po. Presbyterian. Sabi raw ni Manalo, mas tama yung kaysa doon sa Katoliko na kanyang pinanggalingan. Kung ganyan pala't magkakapareho sa logic nitong tatlong itlog, nitong tatlong magkakabarkadang ito, lalabas si Mr. Manalo, unang namulot. Dahil hindi pa ako tao, namumulot na si Mr. Manalo. Opo naman. Tapos sa akin mo ngayon isasaksak yung gawain ugali nila. ng leader mo. Siya unang-unang namulot binyag pinulot niya sa Presbyterian. Sila may sabi nito at ang nakakaano diyan nakakapansin kapatid na Joseph. Opo. Sa dami ng kanyang iglesyang pinanggalingan bawat isang iglesia meron siyang nakuhang aral. Lahat yun, pinulutan niya. At yung paniniwala nilang si Kristo'y tao, Saan naman po yun? hindi sa kanila yon. Abo, teka, Saan galing yun? Ang nauna sa kanila yan, yung mga Aryans, yung Aryanism. Tapos ang Jehovah's Witnesses. At saka ang Muslim. Ang Muslim kasi naniniwala si Kristo'y tao. Yan. Kaya yung aral nila ngayong pangunahing si Kristo'y tao, kinopya nila sa mga Aryanism, dun sa mga Muslim, at saka sa Saksi ni Jehovah. Ayun. Ganun pala yun. Ganyan Kaya pala, lang yan. kapatid Nelly, hindi ka Kaya takataka. yung sabi nung Tagalog, yun ikang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Yung ibinibintang niya sa atin, sila pala may trabaho. Mamulot sa iba-ibang iglesia. Diba? Kaya pala hindi ka takataka, Brad Josel, na itong Iglesia ni Cristo, noong mga early 1920s yata, yung kapatid na Marcos, ay tinatanggapan nilang Diyos ang Panginoong Jesucristo hanggang sa dumating yung punto yata na nakapag-aral siya at nakapangopya na nga, sasabihin ko ng direkta, nakapangopya dahil ba't naman binago mo? At nasa pasugo yan na mayroong deklarasyon sila doon na si Kristo'y talagang tinatanggap nilang Diyos. Pero pagdating ng panahong ito, ay hindi na. Ngayon, hindi nang pwedeng sabihin nila na sila lang ang nag-umpisa nung si Kristo ay tao. Dahil nag-umpisa sila na si Kristo ay Diyos. Di ba meron tayong ganong katibayan, kapatid na Marcos? Ilabas mo yan, kapatid naman. Di basahin natin. Ano mas matanda sa inyo nitong pasugo, kabularan? Ang sabi po rito, ang atin bang Panginoong Hesukristo ay tinatawag ding Diyos? Tunghayan natin ang hula ng propetang si Isaiah sa 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, pangulo ng kapayapaan. Yan. Ito'y kanilang pag-amin. Tuloy natin. Ang batang lalaking ipinanganak
ay tumutukoy o tinutukoy ni Isaias ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ding siya'y aatangan ng pamamahala na ito'y pinatunayan ni Kristo nang sabihin niyang ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Mateo 28:18. Pagkatapos na siya'y atangan ng pamamahala, siya'y tatawaging Diyos. Ngunit hindi tunay na Diyos, kundi tatawaging lamang gaya ng pagtawag na Diyos sa mga anak ng kataas-taasan. Ayan. O kita mo, inaamin nila na mismong yung Diyos ay tinatawag na Diyos yung anak. Pero dinugtungan nila, hindi nga lang daw tunay. Biro mo, ama ang tumawag, hindi tunay. Kaya dyan sa puntong yan, kapatid na Josel, pinalilitaw lang natin sa ating mga kababayan na talagang ang Panginoong Jesucristo nung umpisa sila, Diyos. Yun ang naituro sa atin ni Brad Eling, katunayang nabasa ko sa pasugo nung matagal na ako nung nakikinig pa lang ako, di ko nakakalimutan eh. Ngayon, binabago nila yan at tao na lang. At hindi na pwedeng tawagin kailan pa mga Diyos. Binago na yan, kapatid na Dani, nung ilabas nila ang pasugo November-December 1985. Sa pahina 33, ganito ang kanilang pahayag. Sa heading niya, hindi mapapatunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipinanganak. Kung susuriing mabuti ang nilalaman ng Isaias 9:6 sa mga salin ng Biblia na karaniwang ginagamit ng mga nagtuturong si Kristo ay Diyos, hindi mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipinanganak. Dapat pansining mabuti ang sinasabi ng talata. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, pangulo ng kapayapaan. Hindi raw mapapatunayan, ha? Pinatunayan na sila nung una, sila na nagpatunay. Sila na tinatawag daw na Diyos, kaya lang hindi tunay na Diyos. Bandang huli, after some decades, pinabulaanan nila yung aral nila mismo. Na hindi raw kayang patunayan ang tinatawag na Diyos doon, yung bata. Ipinanganak. Kontra sila sa kanilang sarili. Sila po mismo. At pagkaganyan, kapatid na Dani, yan ang mga gumagamit ng ulo. Yan ang gumagamit ng isip. Ganon. Kaya lang isip ng demonyo ginagamit. Pero dahil kinukontra niya yung sarili niyang aral eh. Dalawang pasugo magkakontra. Parehong kanila yun. Ay ano ang ibig nating ano po dyan? Lumilitaw. Sila ang nangopya doon sa sinasabi nga ni Brother Eli. Ano po ba yan? Arianism ba yan? Oo. Yun ang unang-unang sektang alam ko na sa written history na naniniwalang si Kristo'y tao. Maaaring doon din sila nangopya kung ganyan ang takbo na pag may nabasa ka. Yung mga Aryans. Tapos, ang sumunod dyan yung mga Muslim. Na ang Muslim di naniniwalang si Kristo Diyos at hindi anak ng Diyos si Kristo, propeta lang, tao. Tapos ang sumunod na naniniwalang si Kristo'y tao, ang Jehovah's Witnesses. Ewan ko kung meron pa kayong alam na iba. May alam po ako, yun yata mga pumatay kay Kristo eh. Yung mga taong ang pagkakilala sa kanya eh. Tayo na mga Hudyong kakontemporaryo ni Kristo. Ganun po pala. Ayaw maniwalang siya Diyos, kaya siya binabato eh. Sabi ni Jesus, marami ikang mabubuting gawa na basahin mo nga kapatid na Willie sa 10 ng Juan. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng San Juan sa 10 at 30 patuloy. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Mismong yung mga taong pumapatay sa Panginoong Jesucristo ang pagkakilala sa kanya siya'y tao. Kasi ikaw tao ka nagpapakunwari kang Diyos kaya binabato. Opo. Kaya ngayon kung si Kristo yung magsasalitang siya Diyos, maraming babato. Mas marami po yata, delikado. At kung totoo yung sinasabi, dakang hindi, na si Kristo raw ay tao sa langit at babalik na tao pa rin,
pagbalik hindi magtatagal sa lupa, kapatid na Josel, mapapakong muli ito. Dahil hanggang ngayon maraming taong naniniwalang siya tao. Pero hindi naman ganon. Kaya kung ang logic nyo ngayon, ang pangangatawanan ninyo, kabularan, ay dapat tanggapin mo ngayon, nangopya kayo. Ha? Nangopya kayo. Liwaliwanag na nangopya sila. Opo. At lalabas, wala silang aral na kanilang sarili. Wala silang ang aral lang nilang sarili, yung Santa Cenang may abulyan. Wala sa Wala pa Biblia sa po yun. Biblia. Naku po. Ayun. Sa bagay, hindi naman katakataka, Brother Eli, at dahil na sabi niyo po na ang nag-ordina naman kasi sa puno nila mga Ay, oo, protestante. nagpatong ng kamay kay Mr. Manalo. Mga iba-ibang iglesia. Yung ba ang mga Kaya yung natawid na diwa sa kanya, diwa nung iba-ibang iglesia. At ang masaklap nun, yung mga nagpatong na yun, mga protestante, sabi ni Mr. Manalo, pagkarana ilang panahon sa demonyo raw yung ganun po. May katunayan po kaya. By analogy, lalabas, patong ng kamay kay Mr. Manalo, mga sa demonyo. Pakinggan mo, basahin natin. Ito po yung paanyaya ng Iglesia ni Cristo. Disyembre 1918. Ginoo, mapitaga naming inaanyayahan ang inyong kamahalan sa gaganaping pagdiriwang ukol sa pagpapasalamat sanhi sa ikalimang taong buhay ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at sa pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo sa tungkuling pagkapastor at tagapamahala ng Iglesia. Ito'y idarao sa Sinig Gloria bilang 1649 Daang Sunday, Tondo, Maynila, ika-25 ng Disyembre ng taong ito sa ganap na 8 ng umaga ng nasabing araw. Sino ngayon na magpapatong ng kamay? Ito po. Meron na kayo? Ang pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo, natutungkulin ng mga obispo at mga pastor ng mga iba't ibang iglesyang natatag sa kapuluan, na ang mga ito'y ang mga kagalang-galang na Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guillermo Zarco, Nicolas Pardo, Emiliano Quijano at Roque Bautista. Sino po ang magpapatong ng kamay kay Mr. Manalo? Mga pastor ng iba't ibang iglesyang natatag sa kapuluan, na karamihan dito ay protestante. Ano ang sabi ng Iglesia ni Cristo tungkol dito sa mga pastor na ito ng protestante? Basa uli, kapatid na Josel. Pasugo, pahina 39, Agosto 1961. Sabi po dito, kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at mga pastor protestante. Bakit? Sapagkat sila ay mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at iba't ibang Iglesia Protestante, sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Tinan mo, yung pala mga protestante sa demonyo. Yun na nagpatong ng kamay kay Mr. Manalo tinan mo naman ang mga taong ito kung ano namang klase. Kung may utang na loob kayo, siya nagpatong ng kamay, bandang uli, sabi mo sa demonyo. At meron yata diferensya ron. Ano po? Mga sa demonyo pala, ba't nagpapatong ka ng kamay doon? Sa makatid, nung araw, ang paniniwala ni Mr. Manalo, hindi sa demonyo yung mga protestante. Kaya siya nagpapatong ng kamay. Kaya lang, pagkalipas na ilang panahon, idiniklara na nila na sila'y sa demonyo. Kailan ba nadeklara sa demonyo mga protestante? 1961. 1961. Ay, namatay si Mr. Manalo yata 1963. Buhay pa siya nung ilithala ito. Siya pa rin ang may kagagawa ng pagbabago ng kanilang paniniwala. Kaya lalabas kung ang mga protestante sa demonyo, ang nagpatong ng kamay kay Manalo ay sa demonyo. Lalabas ganun. Ito mga kababayan ay suportado po ng ebidensya. Hindi po ito paninira. Ito po'y pasugo ng Iglesia ni Cristo at ito'y paanyaya ng Iglesia ni Cristo. Hawak ko po ang original nito. At ito nga kung mapapansin mo, meron ditong kapirasong
Putol. Pinutol ko dito sa bandang kanan Bakit po ba? At hindi lang papel ang pinutol ko, pati yung ink nung Justino Casanova, pinutol ko yung J. Ipinadala ko sa Hong Kong at ito'y aking ipinasuri. Ano po lumabas? Kasi ang papel na ito'y 1980 ng ang kanyang peche. 5 taon na sila nun daw, 1918. Therefore, nagsimula sila 1913, Opo. Ayon dito sa dokumentong ito. Ito'y matanda pa ito sa aking kapatid na panganay. Pinasuri ko kung totoong yung edad na yun, yun nga. Yun nga ang edad. Kaya masasabi natin na ang nagpatong ng kamay kay Mr. Manalo, ayon sa dokumentong ito, hindi naman nila ito tinatanggi. Iba't ibang iglesia na protestante. Nasabi nila. Na sa bandang huli, sinabi nilang mga sa demonyo. Di lalabas, kumuha siya ng karapatan sa demonyo. Yun ang right analysis. Yun nga. Ang grupo ni Kabularan, Brother Eli, yun daw paniniwala po ninyo na sinasabing yung Santa Cena, yung pagkain ng tinapay, tsaka kapatid Dani yung ostya na sinasabi na hindi literal. Pinararatang nila na yan ay kinopya kay Mary Baker Eddy ni Brother Eli. Pero bakit kayo ba Kabularan? Kayo ba original dyan sa tinapay na cracker na yan at saka katas na ubas? Paano kayo yun to? Ang Iglesia Adventista del Septimo Día. Doon yung kinopya yan. Ano po ba sinasabi ng Sabadista? Ganito. Sa iglesia, ito po yung aklat ng Iglesia Adventista. Manual ng Iglesia Adventista del Septimo Día. At ito po ay nasa pahina 130 sa ikalawang paragraph. Sa Iglesia Adventista ay karaniwang ipinagdiriwang ang serbisyo ng komunyon minsan sa bawat trimestre. Kasama sa serbisyong ito ang ordinansa ng paghuhugasan ng paa at ang banal na hapunan. Ito ay dapat na maging napakabanal at magalak na okasyon para sa kapulungan, gayon din sa ministro o matatanda. Ano ang ginagawa nila pagka dumadating ito? Ano yung kinakain nila? Ito. Saan ba rito yung crackers? Nakalagay ba niya kung anong brand ng cracker? I-emphasize natin mas matanda ang Sabadista kaysa sa Iglesia ni Cristo ninyo. At saka naanid si Mr. Manalo sa Sabadista. Galing siya dyan. Labas, pagka mayroong grupo ng pananampalataya na nagkaroon ng paniniwalang nakapareho mo, kaya lang sila'y nauna, nangopya ka na. Ito yung sinasabi ngayon dito sa parapong ito. Ang mga ministro o matanda ay iaabot sa mga diakono ang mga plato ng tinapay. Ang mga diakono ay maglilingkod sa kapulungan upang ang bawat kasali sa komunyon ay makatatanggap ng bahagi ng tinapay na pinagputol-putol. Kita mo na, Kabularan, literal na tinapay ito. Gawin nila. May plato. Mga plato pa. At andito naman sa ibanda rito yung planggana naman. Yun lang ang hindi nila kinopya. Sa Sabadista, ang kinopya nila yung tinapay, may literal, at saka mayroong alak. Pero inalis nila yung hugasan ng paa, may planggana kasi. Kung wala mong planggana, sila, pinalitan nila pinalitan nila ng abulo yan. Inalis nila yung hugasan ng paa. Parang Bradley, yung mahirap, inaalis nila para sa kanila. At yung pinakamadali, yun naman ang dinadagdag nila, wala naman sa Biblia. At saka pagkakapirahan yung At wag nila sasabihin kinopya nila ay sa aral ni Kristo. Hindi totoo yun. Kinopya nila yan sa Iglesia sa Adventista. Dahil yung sa kay Kristo. Nakasulat dito sa manual. Walang abono yan. Malinaw yan. Kaya hindi mo kayo pwedeng tanggihan yan. Kayo may logic yan Logic niya yun That is a dose of his own own concoction. Na pinupuntusan tayo sa collar. Alam naman, ang puntos doon, kaysa naman sa maglakad-lakad ka ng umagay, naka-evening dress ka. Naalala ko tuloy, kapatid na Dani. Nagkwento yung kaibigan ko,
Hindi lang ako masyadong ano sa mga medical terms eh. Sabi niya, 3 klase daw ang tao, Brother Eli, Brad Willie, Sislus, Brad Danny. Ano yun? Isang normal, isang neurotic, isang psychotic. Sabi ko, paano ba yan? Paano mo i-distinguish? Para maintindihan. Madaling example dyan, ganito, sabi niya. Halimbawa, sabong. Yung taong normal, magdadala ng manok. Yung number 2, neurotic yata yan. Either way, psychotic or Andala neurotic. pabo. Andala pabo, kaya itik. Yung pangatlo naman, Ang tanong, sino nanalo? yung isa mo, Brother Eli, tumaya doon sa itik. yun. Ngayon, kabularan, alin ka doon? Yung nagna-night swimming na umaga? Nag-evening dress na umaga? Nagsasanta-sena na umaga? O alin ka doon? Siya mismo naniniwala eh. Biro mo ka, lalakad-lakad kay baligtad ang collar mo. Ay okay na sa akin yun. Kung ako man ay lalakad, baligtad collar, pwede nga baligtad ang damit eh. Ang pangit nun ay lalakad-lakad ka, naka-evening dress ka. Araw-araw. Para kang sasagala nun. Pupunta ka sa isang okasyon na formal pa naman Hindi siya naniniwala niyan, ha? Sana nga napakinggan ni Ma'am Olive yun, ano? Opo naman. Dapat Baliktad daw ang isip ko. Dapat mapakinggan din na ano yun. Napapakinggan lang tayo eh. Bakit hindi masisisi Ma'am Olive? Baka hindi niya pinakikinggan niya. Sige, tuloy natin, kapatid na Diyos. Karaniwang ganung gawain, masabay, di lalo na ito sa doktrina. Problema ko kasi At nito. totoo, baguhin niya at hindi baguhin ang termino kung ito'y labag sa Biblia, abay, nagtuturo siya ng maling Pero pananampalataya. tungkol po dun sa banggit na Elohim sa Hebrew o Hebreo, hindi ko tayo tutol na ginamitan. Hindi nga siya tutol pala sa Elohim eh. Di tama yung Elohim. Ayun, sa haba-haba ng kanyang diskurso, bandang uli, inamin niya, tama yung Elohim. Ang hindi niya tinutulan na ngayon doon, ay yung uniplural. Dahil natuklasan niya, may uniplural nga palang word at ginamit. At saka yung Elohim, uniplural. Opo. Ibig sabihin, isang word na singular, pero maraming nakapaloob. Kagaya nung tinatawag na Godhead, kapatid na Luz, ano? The Father, the Son, and the Holy Spirit. We do not believe in the word Trinity. Wala sa Biblia. But we believe in the Godhead in the Bible because the very word Godhead is written in the Bible. Dun sa Philippians chapter 2. Sa Colossians chapter 2 verse 9. Ito po, sabi dito. Ito po yung Elohim Elohim. Plural of 433. Ito ay Eloah. Ibig sabihin, yung Elohim ay plural ng Eloah, which means gods in the ordinary sense. But specifically used of the supreme God, occasionally applied by way of deference to magistrates and sometimes as superlatives. Ayan, ang sinasabi. Kaya yung palang Elohim, kapatid na Luz, tamang sabihing uniplural word. Kasi yun ay by definition gods ang nakapaloob doon. From the word Eloah, which means God, plural nun ay Elohim. Kasi sa Hebreo, pagka nag-uumpisa nagtatapos sa im, karaniwan doon plural. Kaya ito, plural ito. Itong Elohim. Pero uniplural. Ibig sabihin, maraming nakalagay doon na nagkakaisa. Para nga yung salitang family. Hindi siya tutol doon, ano? Ito ang nasa concordance at saka sa Dictionary of the Hebrew Language, kapatid na Luz. Hindi siya tutol. Meron talagang Elohim sa Biblia. Which means by application, hindi iisa lang ang Diyos. Opo. Gods ang nakalagay doon sa Elohim. Maraming Diyos. Doon nila tayo inaatake. Pinapalitan niya, ang sabi natin, sa Biblia maraming Diyos. Pinapalitan niya, ang sabi ka ni Soriano, maraming tunay na Diyos. Wala naman ako sinabing tunay, ano? Ang sabi natin, maraming Diyos sa Biblia. Actually, dun sa 97:7, yung mga Diyos na yon, sumasamba pa nga yun sa Diyos na tunay na totoo eh. Pakinggan nyo.
na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Awit 97:7. Mga hiya silang lahat na nangaglilingkod sa mga larawan. Nangaghahambog tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Kayo'y magsisamba sa Kanya, kayong lahat na mga Diyos. Oh, mahiya silang nagsisisamba sa larawan at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kayo ikay magsisamba sa Diyos, kayong lahat na mga Diyos. Merong mga Diyos na inutusan ng Diyos sumamba sa Kanya. Kaya yung salita natin, tama yun. Maraming Diyos sa Biblia. Para atakihin tayo, lalagyan nila nung marami raw, sabi ko raw, maraming tunay na Diyos. Wala naman tayo sinasabi gano'n. Ayon. Kaya hindi sa amin tatalab yung sinasabi mo ahente kami ni Satanas. Kasi ang ahente ni Satanas, yung mga taong mababait, pinasasama. Opo. Inaalis ng awa sa kapwa. Oo, at saka ginagawang malupit, nakahandang pumatay. Ganun na nangyayari. Kaya kami, maraming mariin namin sinasabi, ang samahang ito sa kanyang mahigit na 60 taong pag-iral sa bansang ito, wala tayong utang na buhay kahit isa. Kahit isa, Brother Ellis? Kahit isa. Wala tayong kapwa-taong pinatay sa ngalan ng pananampalataya. Siya hindi niya kayang sabihin may mga na wala silang utang na buhay. Ang dahil kong diaryong hawak Ministro nila ng mamaril Di ba? Kaya masasabi natin ay nasa dyaryo yan. Masasabi natin, yung paratang niya sa atin na tayo raw ay ahente ni Satanas, hindi totoo yun. Manapa, siguro babalik sa kanya yun. Dahil yung naaanim sa kanila, tumatapang Diba? Tapos magsabi, sila raw ang sa Diyos, ano? Yan yung sasabi ko sa iyo, Kabularan. Sige, tuloy natin yun. Itinuturo po na marami ang tunay na Diyos. at tunay daw. Tunay. Hindi basta Diyos tunay. na Diyos. Sa Biblia po, pag marami, hindi tunay. Ang tunay, isa lang. Ang tunay pag na marami raw, hindi tunay. Dumali na naman to. Para yung salita niya nung araw, sa Biblia po, pag ginawa, hindi tunay. Si Kristo, ginawang Diyos, ginawang Kristo at ginawang Panginoon By implication, lalabas kay Kabularan, hindi tunay si Kristo ito na naman na isa. Sa Biblia raw, pag marami, hindi tunay. Pabiro mo, akala ko ba hindi ka tutol sa salitang Elohim? Oo nga, marami. Hindi raw sila tutol sa salitang Elohim, sabi nung kanyang kasama. Yung Elohim, marami yun gods. Tapos sabi mo, hindi lalabas, hindi na tunay yung nasa Hebrew Bible na Elohim. In the beginning, Elohim made the heavens and the earth. Ang nakalagay sa Hebrew Bible. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Doon sa Hebrew, in the beginning, Elohim made the heavens and the earth, created the heavens and the earth. Ito mo, sasabihin, pagka daw sabi, pagka raw tunay, pagka marami raw, hindi na tunay. By implication, yung sinabi nilang Elohim na tinatanggap nila, hindi na rin tunay. Kasi yung Elohim, maraming Diyos. Gods yun Plural yun ng Eloah, which is singular ng God. Kaya, tinan mo sila laban sa kanilang sarili rin. Masusuri lang ang tao, makikita nyo. Bibintangan kayo, baligtad ang isip ninyo. Hindi kaya yun ang baligtad ang isip. Hindi, ako kasi, hindi ko pa binabaligtad yung ulo ko. Kaya meron pa rin siyang awa ng Diyos buho. Kasi pag yan ang ipinalakad mo, makakalbo yan. Tuloy po natin. Paninindigan ni Mr. Eliseo Soriano, marami ang tunay na Diyos. Sinungaling, wala akong sinasabi yan. Sinasabi ko, maraming Diyos sa Biblia. Maraming Diyos. Wala akong salita niyang marami ang tunay na Diyos. Hirap sa'yo dinadagdagan mo para ka lang makaatake kasi wala ka talagang maaatake kung hindi mo dadagdagan. Kaya nagdadagdag ka. Wala niyan, maglitaw ka niyan. Hindi mo maililitaw yan Sinasabi ko sa'yo, yung laki-laki ng central nyo na yun, sa dami ng tape na itinape mo sa programa ko, wala kang maililitaw Na sinabi kong gano'n, maraming tunay na Diyos. Hindi totoo yun. Ang sinasabi namin, maraming Diyos kasi sabi ng Biblia, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Aking sinabi, sabi ng Diyos, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Pwede marami. Opo. Yun. Pero wala akong sinabing tunay. Diba?
Kabularan, sinungaling ka dyan talaga. Ituloy natin. Eh, nabanggit nga po siya. Eh, yung gagamba na doon tumatahan, sabi niya, sa kanyang bahay, eh, siyang gumawa nun. Sinong sapot ng gagamba na tinutukoy niya. Pero sa binabanggit na bubuyog. Opo. Ang bubuyog na doon tumatahan sa bahay na ginawa niya, eh, talaga siyang gumawa. At noon, may mga banggit pa po siya na halimbawa, ang anay. Siyang gumagawa ng kanyang bahay. Eh, bakit daw ang Diyos? Eh, ba't ba siya namimili? Sige, tanggapin natin. Hindi natin tinututulan yun. Pero etong itinatanong natin kay Mr. Soriano, eh yung kalapate. Yung bang kalapate ang gumagawa ng kanyang bahay. Saka yung aso. Kapatid na... Baboy, kural ng baboy. Nakakita ka na ba ng baboy na nagkakarpintero, ginagawa yung kanyang bahay? Ay, tinan mo naman pala ito. Kasi ang argumento natin, ang Diyos, ang kanyang bahay, hindi sino man ang pwede magtayo. Walang karapatan ng sino mang magtayo ng bahay ng Diyos. 127:1 ng awit. Basa. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ayon. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhan nagtatayo ang gumagawa niyoon. Kasi ang may karapatang magtayo lang ng bahay ng Diyos ay ang Diyos. Yung talagang bahay ng Diyos, ha? Hindi yung literal, ano? Yung talagang bahay ng Diyos, Diyos lang ang may... Ang argumento ko ganito, para ka akong bubuyog. Sino gumagawa ng bahay ng bubuyog? Siya. Ha? Sino ang gumagawa ng bahay ng gagamba? Siya. Tapos ang Diyos, ikaw ang magtatayo ng bahay? Mali. It's a shame on God na ipagtayo mo siya nung talagang bahay niya. Hindi yung kagaya nung ginawa ni Solomon. Ano? Eh ngayon, ang kanilang argumento, kung gano'n ba't siya namimili? Bubuyog. At saka yung gagamban, ba't yung baboy? Meron ka ba nakitang baboy na nagkakarpintero? Pati daw po yung kalapate. Pati yung kalapate. Ito pala si Kabularan. Talagang dito lang sa Pilipinas ito. Bakit? Hindi pa siya nakakakita ng baboy na gumawa ng sarili niyang baboy. Kanyang bahay. Kanyang bahay. Alam mo kung bakit? Bakit po? Yung baboy damo, walang bahay na ginawa ng tao yun. Ayun. Doon siya, boss. Pero may bahay siya. Pero may bahay yun. May tinitirahan yung ano. Yun nga ang ahas sabi ni Kristo hindi ba yung Sora? Sabi niya, merong kanyang lungga. Ang anak ng tao, wala ikang kahiligan ng kanyang ulo. Sino gumawa ng bahay ng Sora? Hindi ba siya? Siya naghahanap kung saan siya dapat na tumira. Ganun din naman yung kalapati. Ang alam pala ni Kabularan na kalapati, yung domesticated lang. Hindi niya pala alam na may kalapating mga hindi na tumitira sa bahay na ginawa ng tao. Yung in the wilds. Sa wilds, may tahanan niyang kalapati. Lahat ng ginawa ng Diyos, may appointed na tahanan ng Diyos. Kaya lang, nung i-domesticate ng tao, ginawaan ng tao ng bahay ang baboy. Pero wag mong sabihin, hindi marunong gumawa ang baboy ng kanyang sariling bahay. Kung yun ang ibong pipit, marunong gumawa ng kanyang pugad, di ba? Kabularan. Ng ano yan. Manood ka sa Discovery Channel o kaya sa National Geographic. Nang hindi ka napapayat na halata. Tapos mangangandyaw ka. Kala mo ika ay lata ng bogoong. Ikaw ngayon, asan ka ngayon? Kahit lata, wala. Nahalata ka ngayon kung gaano ka kababaw at kung gaano ka kawalang Biro mo itutuloy yun. Di ko aasahan yung ganong kalaking organisasyon magpapakawala ng ganitong mga broadcaster. Ganong kalaking organisasyon, ganito lang ang broadcaster na pawawalan at ilalaban sa atin. Bibiro mo naman. Ba't daw hindi ko sinasabi yung kalapati at saka yung baboy? Mayroon ka ba nakita ang baboy na nagkarpintero? Yung aso. Bakit? Wala bang bahay yung aso? Yung mga lobong kamag-anak niya, yung mga lobong kamag-anak ng aso? Di ba yung mga lobong kamag-anak ng aso yun? May mga bahay. May bahay po talaga. Basahin mo nga sa Kawikaan, kapatid na Willie, kung saan nag-ano yung mga yung kuneho, saan ba ang bahay nun? Basahin mo. Ganito pong sinasabi sa Aklat ng Kawikaan, yan po'y nasa 30 at 24. Patuloy. May 4 na bagay na maliit sa lupa, ngunit lubhang mga pantas. Ang mga langgam ay bayang hindi matibay.
gayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-init. Ang mga kuneho ay hayop na mahina, gayon may nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato. Kita mo, yung kuneho pala, gumagawa ng bahay sa malalaking bato. O yung leon, ganun din. Ganun din naman yung mga yung mga iba't ibang hayop. Kagaya na rin ng baboy in the wild, at saka yung kalapate in the wild, at yung aso in the wild. Meron silang Ang kanilang alam di kabularang kuneho, yung nasa arangke. Pati aso't baboy nga eh. Domesticated Kaya na pagka ganyan lang ang tutol, kabularan, lalong mababawasan kayo ng miyembro. Pagka ganyan lang ang tutol mo, at para matutulan mo ako, dadagdagan mo yung sinabi ko, wala naman ako sinabing tunay, dadagdagan mo tunay, mahalata ka ng mga miyembro mo dyan. Uulit-ulitin namin itong ipalabas para patunayan sa taong ikaw ang sinungaling at hindi kami. Pero puntuhan po na si Brother Eli yung sinasabi nilang argumento, kung bahay ba ng Diyos. Palagay na. Sino ba ang dapat gumawa? Kabularan. Ang sabi sa Biblia, kung malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabulang gumagawa ang mga gumagawa niya on. Alam mo ba, sabi nila sa Pasugo? Ano po bang nakalagay dyan? Ito'y May June 1980 issue ng Pasugo. At ito'y nasa page 30. Ang sabi ganito, as believers in Christ, we, the Church of Christ members, are expected to build the house of God. Inaasahan na magtayo ng bahay ng Diyos. Sila ang magtatayo ng bahay ng Diyos. Or house of worship that must be great because our God is great. Kailangan daw po'y dakila sapagkat Diyos nila'y dakila. Oo, kaya kailangan daw sila raw ay inaasahang magtatayo ng bahay ng Diyos. Labag agad sa sinabi ng Biblia eh. Sabi ng Biblia, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay. Kasi ang pagkaintindi nila sa bahay ng Diyos, yung kanilang kapilya. Tinan mo magkalaban sila ni San Pablo eh. Eto sa kanilang Pasugo noong August 1969 sa page 17. Basahin mo yan, kapatid na Joseph. Sa caption. Ito po yan. Pakita natin. We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the church of Christ. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. In other words, pakitagalog mga kapatid na Josel para naman sa mga... In other words, minamahal. Sabi rito, we have to worship Him in the house where His Spirit dwells. Dapat daw na sambahin siya dun sa bahay na yon na kung saan ang kanyang espiritu ay nananahan. Kagaya? Like the modern house of worship pictured above. Kagaya nito. Nang makabagong... Makabagong kapilyang nandyan nakaritrato. Opo. Doon daw ba na may tumatahan ng Espiritu ng Diyos? Kalaban siya ni Pablo. Kasi ang sabi ni Pablo, 17 ng gawa, ganito. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Tumatahan ba ang Diyos doon sa templong ginawa ng kamay? Hindi. Sabi ni Pablo. Sabi ni Kabularan, tumatahan daw. Sino paniniwalaan mo? Si Pablo na. Gusto ko na si Pablo original. Kesa sa nangongopya. Tama. Diba? Kasi ang tinutukoy nila dyan, para palitawin nila yan, yung kanilang argumento, yung daw sinabi ni Kristo, nung magalit siya dun sa mga nasa templo. Bakit ninyo ikang ginagawang bahay kalakal ang bahay ng aking ama? Kaya ang sabi ka ni Kristo, bahay daw ng Diyos yun. Hindi niya alam yung paraan ni Kristo ng pagtuturo eh. Si Kristo, hinuhuli niya yung mga tao sa kanilang paniniwala. Ang paniwala ng mga Hudyo, bahay ng Diyos yun eh. Kaya doon niya sila sinusumbatan sa kanilang paniniwala. Naniniwala sila, bahay ng Diyos yun. Ba't ginagawang bahay kalakal? At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.